Ferdinand Marcos Jr. bumiyahe na patungong India para sa 5 araw na state visit. Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Sani Angara at Secretary Conrado Estrella III itinalagang caretakers ng bansa. Pagtataas ng taripa sa imported na bigas at pansamantalang pagpapatigil ng pag-aangkat nito, inirekomenda ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi lilikha ng constitutional crisis ayon sa isang constitutional lawyer. Panukalang total parking ban sa Metro Manila hindi makatotohanan at hindi feasible ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Mahigit pisong dagdag sa presyo ng kada litro ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. At pagkasawi ng isang sundalo habang naka-duty sa Maguindanao del Sur, iimbestigahan ng Philippine Army. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 4, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakaalis na kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong India para sa 5 araw na state visit doon. Pangunahing layo nito na mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at India. Mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, makibalita tayo kay Nel Maribuhok, live. Nel, ano-ano ba ang mga nakaschedule na activity ni PBBM sa India? Pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New Delhi, India ngayong araw, makakaharap niya ang Filipino community doon. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, aabot sa 1,356 ang registered Filipinos sa India. Sa pre-departure speech ng Pangulo, binigyan diin niya ang halaga na mapalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. There is much potential for cooperation with India that will mutually benefit our peoples. We intend to explore this by charting a plan of cooperation across a broad spectrum of shared interests, from defense to trade, investment, health, pharmaceuticals, connectivity, agriculture, tourism, and many other areas. Makakasama ni PBBM sa kanyang 5-day state visit sa India ang ilang miyembro ng gabinete. Kabilang na sina Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, National Defense Secretary Gilberto Teodoro, Trade and Industries Secretary Cristina Roque, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go at iba pang opisyal. Ang pagbisita ng Pangulo sa India ay bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Narendra Modi. Ilang negosyante rin na makakapulong ni PBBM sa New Delhi at Bangalore. Ang mga magsisilbing caretaker ng bansa ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Education Secretary Sani Angara. At ilang kasunduan rin ang inaasahang malalagdaan ng dalawang bansa. At yan muna ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inirekomenda ng Department of Agriculture ang pagbabago sa ipinapataw na taripa sa imported rice. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inirekomenda ng DA ang pagtataas ng taripa sa inaangkat na bigas. Kasunod nito, ang pansamantalang pagpapatigil sa importasyon ng bigas upang maprotektahan ang mga magsasaka. Ang mga issue na ito ay tatalakayin ng gabinete sa sidelines ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India. Nanawagan ang Philippine Constitution Association o PhilConsa sa Korte Suprema
Napag-aralang muli ang desisyon kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa dakpanguna ng samahan na si former Chief Justice Renato Puno, magpapawalang saysay sa impeachment na eksklusibong kapangyarihan ng Kamara ang mga bagong patakarang isinulat ng Korte Suprema. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Naglabas ng pahayag ang Philippine Constitution Association o PhilConsa sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pirmado ito ng chairman ng samahan na si former Chief Justice Renato Puno. Ayon sa PhilConsa, kailangan ng matinding pagsusuri ang mga desisyon ng Korte Suprema na nakaapekto sa hatian ng kapangyarihan ng pamahalaan. Dahil sa maliit na pagkakamali, maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ligang batas. Hinikayat din ng grupo ang Korte Suprema na repasuhin ang mga basehan ng desisyon nito upang matiyak na nakabatay sa katotohanan. Una nang sinabi ng Kamara na nakabatay umano sa mga maling impormasyon ang desisyon ng Korte Suprema kaya maghahain ito ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Dagdag pa ng PhilConsa, nababahala rin ito sa paglalagay ng mga bagong panuntunan na kailangan umanong sundin ng Kamara para sa pag-uumpisa ng impeachment complaint. Paglabag umano ito sa probisyon ng saligang batas kung saan nakasaad na eksklusibong kapangyarihan ng Kamara ang pagsisimula ng impeachment. Malinaw na hindi rin maaaring ang Korte Suprema ang gumawa ng mga patakaran para sa Kongreso kung paanong hindi pwedeng ang Kongreso ang magtakda ng mga patakaran sa Korte Suprema sa pagdedesisyon nito sa mga kaso. Babala rin ng grupo, maaari umanong gamitin ng mga inaakusahan ng mga bagong patakaran gaya ng pagbibigay ng sapat na ebidensya kasama ng reklamo at pagtukoy sa reasonable time para sa desisyon ng House members para questionin ang impeachment process sa Korte Suprema at pahinain ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara. Panawagan ng PhilConsa sa Korte Suprema, iwasan ang panghihimasok sa usaping pampulitika at manatiling tagapagtanggol ng konstitusyon. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang College of Law Faculty ng University of the Philippines sa desisyon ng Korte Suprema. Pero ang Integrated Bar of the Philippines ibinahagi ang suporta sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihiling ng House of Representatives sa Senado na hayaan munang dinggin ng Supreme Court ang motion for reconsideration bago magdesisyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong linggo, inaasahang ihahain ng Kamara ang opisyal na kahilingan sa Korte Suprema na muling pag-isipan ang desisyong ideklarang unconstitutional ang reklamong impeachment. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, may impormasyon na ba kung kailan ihahain ng Kamara itong motion for reconsideration? Aga anumang araw ngayong linggo, inaasahang ihahain ng House of Representatives ang motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay ng desisyong ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Merong hanggang August 9 ang Kamara para rito. Kaya naman umaapela ang tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante sa Senado, hayaang matapos ang buong judicial process bago magdesisyon sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Ito ay matapos mapaulat na sa August 6 na posibleng magdesisyon ng Senado sa reklamong impeachment. Ayon kay Attorney Abante, hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema ngayon at ang usapin anya ng motion for reconsideration na balak ihain ng Kamara ay constitutional right at institutional integrity, lalo na't may factual errors anyang pinagbatayan ng Korte Suprema sa naging desisyon nito. Gate pa ng abogada, anumang premature action gaya ng pagkakaroon ng Senate vote para isantabi ang impeachment trial, maaaring sabihing pagbaliwala sa due process o kaya naman ay isang political shortcut umano. Kaya aga, aabangan natin ngayong araw ba ihahain ng Kamara yung kanilang motion for reconsideration sa Korte Suprema o sa mga susunod na araw. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Rosalie Coos. Naniniwala ang isang batikang constitutional lawyer na walang mangyayaring constitutional crisis kaugnay ng deklarasyon ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ito ang anyay malubhang pag-abuso ng Kamara sa kapangyarihan sa paghawak ng impeachment case ng Vice Presidente. Mula sa Caloocan City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, paano nasabi ng abogadong ito na hindi magkakaroon ng constitutional crisis dito sa naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ni VP Sara? Ngayong umaga, Ella, suportado nga ng batikang constitutional lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr. ang desisyon ng Korte Suprema na pagdeklarang labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kadahilanang ito ay lumabag sa one-year bar rule at gayon din ng due process. Si Attorney Francisco ay parte sa makasaysayang kaso na Francisco versus House of Representatives kaugnay ng inihaing impeachment complaint kay dating Chief Justice Hilario Davide noong 2003. Ayon kay Attorney Francisco, hindi totoo ang sinasabi ng mga kritiko o tumutuligsa sa hukuman na nagkaroon ng judicial overreach o lumagpas ang korte sa kapangyarihan nito. Paliwanag ni Attorney Francisco, ang alituntunin o rules ng House of Representatives ay saklaw ng kapangyarihan ng kataas-taasang hukuman kapag may nakitang paglabag sa konstitusyon. Alam natin na sa sitwasyong ito na kung saan merong grave abuse of discretion o mali o abuso ng pagpasya ng isang branch, isang sangay ng gobyerno, ang dapat na tumingin dyan ay ang Korte Suprema at ang dapat na maglabas ng alituntunin, magwasto ay ang Korte Suprema. Sa paniniwala ni Attorney Francisco, walang constitutional crisis kasunod ng desisyon ng Supreme Court bilang final arbiter sa kwestyong legal o pag-interpret ng batas. Sa huli, ang Supreme Court ang dapat na susundin at igalang. Ang ginawa ng hukuman tulad ng paglalabas ng panuntunan o requirement sa paghahain ng impeachment complaint ay pagwawasto lamang sa pagkakamali-anya ng Kamara. Ang ginawa lamang ng Supreme Court dito ay inilahad nila ng malinaw kung ano yung dapat gawin. At yan ay nasa karapatan, tungkulin at obligasyon ng Korte Suprema batay sa ating saligang batas. Wala akong nakikitang overreach. Ayon pa nga kay Attorney Francisco ay hindi nagkaroon ng malubhang pag-abuso ng kapangyarihan o pagpapasya ang House of Representatives nang inupuan nila ang naunang tatlong impeachment complaint na inihain sa kanila noong December 2, 4 at 19. At dahil dito, ang nilabagaan niya ng mababang kapulungan ng Kongreso ang due process at karapatan ng mga unang naghain ng reklamo laban sa Vice President. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Matinding salita ang binitiwan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa mga umano'y tiwali sa pamahalaan. Ito ay matapos siyang hamunin ni House Public Accounts Committee Chairperson at Bicol Saro Representative Terry Ridon na maglabas ng ebidensya sa kanyang mga paratang ng korupsyon sa infrastructure projects ng gobyerno. Narito ang report ni Grace Doctolero. Hindi umurong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa hamon ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon na maglabas ng patunay hinggil sa kanyang sinabing 30-40% na kickback ng mga mambabatas sa mga flood control at infrastructure projects. Nagtataka nga ako bakit sinasabi na nagsasalita ako na wala akong naipakita pang ebidensya. Tuwing nagsasalita naman ako doon sa mga corruption, pinapakita ko naman yung mga ebidensya. Kaya lang, ang problema, hindi nila ina-appreciate. Binigyang diin ni Magalong na sa ilang pagkakataon ay siya mismo ang naging resource person sa mga investigasyon at naging saksi sa sistemang umiiral sa loob ng gobyerno at nakahanda itong humarap sakaling imbestigahan siya.
Dagdag pa ng alkalde, kahit ang Pangulo ng bansa, animoy may alam din sa anomalya. At siya nga hinihintay namin nung mag-initiate sila ng investigation. Siguro maganda rin siguro na i-request din nila si Presidente na humarap din. Para, kasi tingnan mo sa kanya bakit sinabi ni Presidente na mahiya kayo? Ibig sabihin, may alam si Presidente sa mga kalokohan nila. Marinding sinabi ng punong ehekutibo ng Baguio City na may government officials din na kusang lumalapit sa kanya upang magbahagi ng impormasyon, pero takot silang magsalita sa publiko dahil sa banta sa buhay at negosyo. At kung sakali umanong magsasagawa ng investigasyon ang Kamara, ay wala raw pag-asang masusolusyonan ang problema. Wala akong hope dyan. Pero kung third party magkakandak ng investigation, yung talagang investigador, hindi yung mga mag-grandstand. Kasi hindi naman sila trained sa investigation dati naman ako CIDG, so alam ko kung paano ang investigasyon. Pero kung ang investigasyon nila, pakita lang sa tao, wala naman silang skills sa investigation. Sa huli, muling binigyang diin ni Magalong na handang humarap at magsilbing pinuno ng isang malayang investigasyon basta't bigyan siya ng otoridad sa mga investigative units ng PNP at NBI. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang Commission on Elections o COMELEC na kalahati sa kanilang target na 1 milyon na makapagparehistro sa nagpapatuloy na 10 araw na voter registration. Positibo naman ang komisyon dahil nakita nila noong nakaraang halalan na pinakamarami sa mga boto ay mga kabataan. Narito ang report ni Dante Amento. Ikinagawa ng Commission on Elections o COMELEC ang resulta ng unang araw ng voter registration sa buong bansa noong Biyernes, August 1. Ayon sa COMELEC, marami ang pumunta sa kanilang tanggapan, satellite registration at maging sa Register Anywhere program o RAP dito sa Metro Manila. Dagdag pa ng komisyon, positibo silang maaabot ang dagdag na 1 milyong bagong botante para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Umaasa rin ang poll body na kalahati sa kanilang target o 500,000 ay mga kabataan na first-time boboto. Kaya naman kahit 10 araw lang anya ang registration ay mahalaga ito para sa mga kabataan na unang beses boboto. Tandaan ng lahat, ang SK ay nagsisimula sa edad na 15. Kung wala pong registration ng COMELEC, wala pong makakaboto na 15 to 17 years old. Kaya po kahit may iksi na panahon, minarapat namin na magkaroon ng registration. Sila ay may edad na 15 taon hanggang 17 taon sa araw ng halalan. Noong nakaraang May 12 elections kung saan pinakamataas na voter turnout ang naitala ng COMELEC sa kasaysayan ng midterm elections, mahigit sa kalahati rito ay mga kabataan ang bumoto kung saan ipinakita nila ang kanilang boses sa pagpili ng mga uupong opisyal ng bansa. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng air asset upang itaboy ang Chinese research vessel na namataan sa Hilagang Luzon. Lumapit pa ang research vessel ng halos 15 nautical miles mula sa Babuyan Island. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Patrol ang Philippine Coast Guard o PCG nitong Sabado para i-monitor at i-challenge ang Chinese research vessel na Zhangyang Hong 5 na namataan sa layong 14.92 nautical miles mula sa Babuyan Island. Hindi tumugon sa radio challenge ang barko na nauna nang na-detect sa layong 37 nautical miles mula sa baybayin ng Santa Ana, Cagayan. Batay sa tracking data, umalis ito sa Guangdong, China noong June 5 at unang pumasok sa Philippine Exclusive Economic Zone noong June 7 malapit sa Ilocos Norte. Lumabas ito noong June 9 ngunit muling pumasok sa EEZ noong July 31. Sa halos 22 araw na wala ito sa EEZ ng Pilipinas. Nagsagawa ito ng Maritime Scientific Research malapit sa Guam.
Ang barkong Xiangyang Hong 5 ay dating cargo ship na ginawang research vessel na ayon sa ulat ay may kaugnayan sa Chinese military operation noon pang dekada 70 at 80. Tiniyak ng PCG na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay sa EEC laban sa mga banyagang barko na pumapasok ng walang pahintulot. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinapanukala ngayon ni Senator Sherwin Gatchalian na gawing available sa publiko ang detalye ng panukalang 2026 national budget. Ayon sa Senador, layo nito na gawing transparent sa publiko ang gagawing pagbusisi sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. Live. Asher, ano ang detalye nitong panukala ni Senator Gatchalian kaugnay sa gagawing pagbusisi ng Senado sa national budget? I-upload na sa mga kaakulang website para makita ng publiko ang mga pagbabago sa panukalang national budget. Ito ang sinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairperson ng Senate Committee on Finance para sa isasagawang deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Paliwanag ni Senador Gatchalian, sa kasalukuyan ang kadalasang nakikita lang ay ang National Expenditure Program o NEP na panukalang budget mula sa opisina ng Pangulo hanggang sa lumabas na ang BICAM report ng budget kapag naipasa na sa gitna ng Kamara at Senado. Ngunit ayon sa mambabatas, ilalathala na ang mga dokumento mula sa NEP at bawat naaprubahang budget sa bawat sangay ng Kongreso at BICAM. Gaya na lang anya kapag dumana ito sa House of Representatives at naaprubahan sa third reading ay i-upload na rin ang General Appropriations Bill o GAB. Gayun din kapag dumana ito sa Senado at nagkaroon ng pagbabago sa bersyon ng Senado at ng GAB. Sa ganitong paraan makikita ang pagbabago na nangyari mula sa NEB at GAB. At kapag natapos na ang Bicameral Conference Committee ay makikita na rin kung ano ang mga nabago sa pagitan nga ng naaprubahang panukalang budget. Plano rin ni Senador Gatchalian na magkaroon ng mekanismo para makapagpadala ng email o mensahe ang publiko sa Senado kung may nakitang inefficiency o hindi epektibong pondo. Aga binigyan din ni Senador Gatchalian na iiwasan na magkaroon ng reenactment ng budget. Gaya na lang din ng nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address dahil malaki niya ang tsansa na maging mabagal ang pag-usad ng ekonomiya kapag nangyari ito. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nanindigan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa kanyang pahayag na nakakakuha umano ng kickback ang ilang kongresista sa mga infrastructure projects kabilang na ang flood control. Sinabi rin ng alkalde na handa rin siya magpresenta ng ebidensya at manguna sa investigasyon. Mula sa Baguio City, mag-report si Grace Dr. Lero live. Grace, handa ba si Mayor Magalong sakaling ipatawag ng Kamara kung magsasagawa ng investigasyon tungkol dito sa mga anomalya sa flood control projects? Yes, Ella, ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay hinihintay na lang niya ang kanilang notice o summon. Hindi raw dapat ituring na politika lamang ang laban kontra korupsyon. Giit ni Mayor Benjamin Magalong, ito ay isang totoo at seryosong kampanya para sa mabuting pamamahala. Aniya, dati-rati number 9 o number 11 lang ang korupsyon sa mga mahalagang issue ng mga Pilipino. Pero ngayon, nasa number 3 na. Nagiging epektibo na ang kampanya dahil sa mas marami ng magsasalita at naglalabas ng saloobin. Ngayon, gusto nila akong tawagin. Tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Hinihintay ko nga yung kanilang notice at yung kanilang summon.
Iginiit ni Magalong na dapat siyang ituring na resource person, hindi akusado sa anumang pagdinig sa Kongreso. Mayroon siyang malawak na alam sa sistema ng mga pagdinig at gusto niya na diretsuhang usapan. Tawagin na lang nila ako. But they have to allow me to do my present. Kasi resource person naman ako doon, di naman ako accused doon. Huwag nila akong tratuhin na accused ako doon. They have to treat me as a resource person. Besides, ilang beses naman na ako humarap dyan sa congressional hearing na yan. Alam ko na yung sistema nila dyan. Alam ko na rin yung pagka-standing nila dyan. Basta importante lang, diretsuhan lang usapan dyan. Ibinunyag din ni Magalong ang umano'y overpricing sa mga proyekto tulad na lamang ng rock knitting panel na aniya ay nagkakahalaga ng 25,000 per square meter, gayong ang totoo ay nasa 4,300 lamang. Hindi lang ito, kundi marami pang infra projects gaya ng flood control at sheet piles ang hinihinalang may daya sa presyo. Sa gitna ng kagustuhang mabigyan ng linaw ang mga kaso, handa ring pamunuan ni Mayor Magalong ang isang malawakang investigasyon. The contract alone at yung detailed unit price analysis, diyan mo na kaagad makikita. Ebidensya na yan, pero wala. Ayaw nilang tignan. At magkanta ka ng market survey. On the basis of that, makikita mo na kaagad. Prima facie, you can easily get it. Basta importante sa kanya, sila meron eh. Ako, gawin nila akong investigating unit. Ako maglilid ng investigation na yan. I'm willing to volunteer to be the head of the investigating body dyan sa flood control project. Basta iatas nila sa akin yung PNP at yung mga ibang investigative agency like NBI. Upang mawakasan ang pagdududa at pagsisisihan, handa rin si Magalong na pamunuan ang investigasyon kung bibigyan siya ng otoridad na gawin ito. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ipatutupad bukas ng mga kumpanya ng langis sa araw ng Martes, August 5. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng diesel, habang 1 peso and 90 centavos naman per liter ang madaragdag sa presyo ng gasolina at 7 patong sa presyo ng kerosene. Ilan sa mga dahilan sa pagtaas ng presyo ng langis ay ang tariff deal ng Amerika sa European Union, gayon din ang inaasahang pagtaas ng demand sa gasolina sa US, gayon din ang sanction sa Russian oil at issue sa supply ng diesel. Magbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation at MRT3 sa mga pasahero na magkakaaberya sa pilot implementation ng cashless payments sa pamasahe sa tren. Ngayong araw, sinimula na ang implementasyon ng cashless payment sa MRT3 kung saan pwede nang itap ng mga pasahero ang kanilang debit o credit cards, gayon din ang e-wallets o QR codes. Sakaling magkaproblema sa pagtap, bibigyan ng pasahero ng libreng single journey ticket. Kinakailangan lamang na makipag-ugnayan sila sa ticket booth at ipresenta ang katunayan ng failed tap-out transaction para makakuha ng libreng ticket. May agam-agam si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora kaugnay sa panukalang total parking ban sa buong Metro Manila. Ayon kay Mayor Zamora, hindi makatotohanan o maaring hindi uubra ang panukalang ito ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Mula sa San Juan City, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, bakit nasabi ni Mayor Zamora na hindi makatotohanan itong panukalang total parking ban sa Metro Manila? Yes, Aga, ayon kay Metro Manila Council President and San Juan City Mayor Francis Zamora, hindi uubra itong total parking ban dahil walang paparadahan yung karamihan ng mga sasakyan, lalong-lalo na, at kulang ang mga pasilidad pagdating sa parking area dito sa Metro Manila.
Paliwanag nito, suportado naman nila ang pagbabawal sa pagparada sa main roads gaya ng Mabuhay Lane. Ngunit ang problema niya ay pagbabawal rin ng pagpaparada sa mga inner streets na hindi naman masyadong dinaraanan. Hindi talaga feasible ang total parking ban. So para sa akin, kumbaga customized siya. Customized in the sense na depende ho yan sa LGU kung ano sa tingin nila ang mga kalye na kahit payagan ng pagparada, hindi magiging sagabal sa daloy ng trapiko. Dagdag ng alkalde, kailangang ikonsidera na iba't iba ang sitwasyon sa bawat lungsod sa Metro Manila pagdating sa geographical landscape at demographics. Suhestyon nito, maaaring i-regulate na lamang ang pagpaparking sa mga inner streets gaya ng pagpapatupad ng one-side parking o pagkakaroon ng window hour sa pagparada ng mga sasakyan. Anya, maaari ring pag-aralan ang posibilidad na magdagdag ng pay parking facilities sa mga lungsod. Ngunit posible anya itong matagalan pa dahil sa kakailanganing budget at panahon na gugugulin sa konstruksyon. Samantala, tiniyak naman ni Metro Manila Council President Mayor Zamora na handa silang sumunod sa magiging pasya ng DILG o national government upang maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila. Ayon kay Mayor Zamora, magpapasa ang Metro Manila Council ng mga suwestyon at recommendations dito sa binubuong Technical Working Group ng DILG at MMDA patungkol nga dito sa proposed total parking ban. Yan muna ang update mula dito sa San Juan City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Dalawang opisyal ng Philippine Army ang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan dahil sa pagkamatay ng isang sundalo na hinimatay at tuluyang nasawi habang isinasagawa ang tradisyonal na reception activity sa headquarters ng 6th Infantry Battalion sa Datupiang, Maguindanao del Sur nitong July 30. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay si Army spokesperson Louis de Maala sa pamilya ni Private Charlie Patigayon at sinabing mahigpit ang kanilang pagsunod sa anti-hazing law at hindi nila kinukonsinte ang anumang gawain na magsasapanganib sa kanilang mga tauhan. Tiniyak din ito sa pamilya Patigayon na ginagawa nila ang lahat upang makamit ang hustisya at mapanagot ang mga salarin sakaling makumpirma ang pagkakasala ng mga ito. Bukod sa dalawang opisyal na inalis sa pwesto, kasama rin sa iniimbestigahan ang 21 pang mga sundalo. Sa ngayon ay hindi pa matiyak ng Philippine Army kung ano ang eksaktong naging ugat ng insidente. Nais na isama ng Philippine National Police sa kanilang hotline 911 ang pagtugon sa online bullying. Ito'y bunsod na rin ng dumaraming naitatalang kaso ng online bullying na nakakaapekto sa mental health. Mula sa Quezon City, may report si Lea Ilagan live. Lea, may datos ba ang PNP kaugnay sa online at physical bullying? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Umabot na sa halos 2,000 kaso ng suicide death na iniimbestigahan ng Philippine National Police. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon ay may kaugnayan sa physical at online bullying. Sinabi ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na isang seryosong banta sa mental health at pag-unlad ng mga kabataan ang bullying. Kaya naman nais ni General Torre na padagdagan ng isang opsyon ang kanilang emergency hotline 911 para sa taong nangangailangan ng kausap. Sa kasalukuyan kasi ay mayroon lamang 3 set-up ang 911 hotline. Kabilang dyan ang Press 1 para sa police assistance, Press 2 para sa fire assistance at Press 3 para sa health emergency. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang PNP sa mga volunteers, civic organizations at NGOs upang maisakatuparan ang serbisyong ito. Kasama na ang pagbibigay ng mga trained counselors na tatanggap ng tawag. Nauna na isinulong ni General Torre ang kampanya kontra bullying sa pagbubukas ng klase ngayong taon bilang bahagi ng mas pinalawak na inisyatiba ng PNP para sa mental health protection ng mga Pilipino. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nakaalarma na ang pamahalaang lungsod ng Quezon City dahil sa tumataas na kaso ng leptospirosis. Ito ay dahil sa malawakang pagbaha nitong mga nakalipas na linggo na dala ng mga nagdaang sama ng panahon.
Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Umabot na sa 186 ang kabuuang kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Mula ito January 1 hanggang July 31, 2025. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, kung saan sa kabuuang kaso, 145 o 78% dito ay mga lalaki at ang 41 kaso naman ay mga babae. Bukod dito, nakapagtala rin ang QC Health Department ng 24 na nasawi. Mas mataas ito ng 12% kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Dahil dito nagbabala na ang pamahalaang lungsod ng Quezon City, lalo na't lumagpas na sa tinatawag na epidemic threshold ang dami ng kaso. Ayon sa Health Department ng lungsod, mahigit kalahati sa mga kaso ay may direktang exposure o lumusong sa tubig baha, habang ang iba naman ay nahawa sa iba pang marumi o kontaminadong tubig. Bagamat hindi pa nagsisimula ang tag-ulan, kung saan mas tumataas nila ang kaso ng sakit na ito, patuloy na pinaaalalahanan ang publiko sa mga angkop na pag-iingat. Tiniyak naman ng pamahalaang lungsod na handa itong tumulong sa bawat residente ng QC mula sa libreng gamot hanggang sa tuluyang paggaling ng mga ito, kung saan may libreng doxycycline treatment na available sa lahat ng 66 na health centers sa buong lungsod. Pinapayuhan din kung makaramdam ng mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, paninilaw ng balat o mata at iba pa ay agad magpatingin na sa doktor. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At para naman po sa ating ulat panahon, isang panibagong low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa latest weather bulletin, huling namataan ang bagong LPA sa 1,095 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Gayunman, mababa ang posibilidad na mabuo ito bilang isang bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng umabot sa 2 hanggang 3 bagyo ang papasok sa PAR ngayong Agosto. Umabot na sa higit 17 billion pesos ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura na dulot ng mga bagyong Krising, Dante at Emong at ng pinalakas na habagat. Ayon sa latest situation report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ngayong araw ang pinsala sa agrikultura ay pumalo na sa 3.77 billion pesos at 14.89 billion pesos naman ang pinsala sa infrastruktura. Bukod dito, umabot na rin sa 2.3 milyong pamilya o katumbas ng 8.61 million na individual ang apektado ng magkakasunod na sama ng panahon noong mga nakaraang linggo. Inilipat na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalawigan ng Sulu sa Region 9 o Zamboanga Peninsula matapos pagtibayin ng Korte Suprema na hindi ito bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa Executive Order 91 na nilagdaan ng Pangulo noong July 30, nakasaad ang paglalagay sa Sulu sa ilalim ng Region 9 para sa mas epektibong pamamahala at pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Magtatatag din ng Technical Working Group na pamumunuan ng Department of Budget and Management upang pamahalaan ang transisyon. Ayon kay BARM Chief Minister Abdulrauf Makakwa, bagaman masakit ang pag-alis ng Sulu sa BARM, nananatiling bukas ang pinto ng rehiyon at tiniyak na tuloy ang serbisyo para sa mga taga-Sulu. Lumabas sa resulta ng toxicological report ng Toxicology Specialty Center Western Visayas Sanitarium and General Hospital na pesticide na cypermethrin ang sanhi ng pagkahilo at pagkahimatay ng mahigit 300 estudyante ng ilang paaralan sa Sibalom, Antique noong July 2.
Ang cypermethrin ay na-trace ng mga otoridad sa loob at labas ng paaralan, lalo na sa mga pader at pintuan ng paaralan maging sa mga pananim sa paligid. Lumabas din sa resulta ng laboratory test na may ilang estudyante na na-expose sa methanol na ginagamit sa pesticide at fogging. Bunsod nito, inirekomenda ng Task Force PIS-ANAN ang pagsasagawa ng investigasyon sa ilang individual na sangkot sa insidente. Hindi bababa sa 70,000 ang nagtipon sa Sydney Harbour Bridge kahapon, araw ng Linggo, upang ipanawagan ang kapayapaan at humanitarian aid para sa Gaza. Sa kabila ng malakas na ulan, hindi nagpatinag ang mga demonstrador, bitbit ang mga watawat ng Palestine at iba't ibang bagay na sumisimbolo sa kagutuman. Sinubukang harangin ng mga pulis ng New South Wales ang protesta, ngunit pinayagan ito ng korte. Ayon sa mga organizer, ito'y panawagan na kilalanin ang karapatan ng mga Palestine sa gitna ng patuloy na kaguluhan at gutom sa Gaza. Aabot sa halos 68 ang kumpirmadong patay habang 74 pa ang patuloy na pinaghahanap matapos tumaob nitong araw ng Linggo ang bangkang may sakay na 154 na Ethiopian migrants sa baybayin ng Yemen. Ayon sa mga ulat, 12 lamang ang nakaligtas sa trahedya habang dumadaan sa Gulf of Aden patungong Gulf countries sa pag-asang makahanap ng mas magandang buhay. Karamihan sa mga biktima ay kabataang desperadong makaalis sa kaguluhan at kahirapan sa Afrika. Ayon sa International Organization for Migration, ang Yemen ay matagal nang kilala bilang isa sa mga pinakamapanganib na daanan ng mga migrante. Mas tumitindi ang bakbakan sa hardcourt ng mga koponan sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Pinagana ng PNP responders ang kanilang do-or-die play mindset para ipanalo ang laban kontra sa NHA Home Masters. Ang defending champion naman na Senate Sentinels ay nag-bounce back mula sa 16-point deficit kontra sa GSIS Furies upang maitala ang kanilang unang panalo. Habang ang AFP Cavaliers tinambakan ng 38 points ang Executive Branch Commanders para manatiling undefeated sa liga. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Bigay todo na ang lahat ng mga manlalaro sa bawat kupunan ng UNTV Cup Executive Face-Off upang hindi malaglag sa elimination round ng Liga ng mga Public Servants. Nitong linggo sa Paco Arena sa Maynila, muling nagtuos sa hardcourt ang mga matataas na opisyal mula sa mga sangay ng gobyerno para itaas ang kanilang posisyon sa team standings. Sa first game, do-or-die mindset agad ang diskarte ng PNP responders para makuha ang panalo kontra sa NHA Home Masters. Sa first quarter at second quarter, tila ayaw magpabuwag ng NHA Home Masters sa kanilang depensa upang hindi makaalagwa ang puntos ng PNP responders. Subalit dinaan ng PNP responders sa ball rotation at mabilis na takbuhan ang laro hanggang sa makuha nila ang momentum para maitala ang biggest leads under 3 minutes remaining ng second quarter. Sa third quarter, lalong lumobo ang puntos ng PNP responders sa double-digit na kalamangan. Hindi na rin nakaporma ang NHA Home Masters sa fourth quarter at tuluyan na silang pinatumba ng PNP responders sa final score na 73-64. Una-una kasi sinabi ko sa kanila, yung game namin is do or die na kami. Pag natalo pa rin kami,
alanganin na kami, huwag na kami umasa na makakaangat pa kami kasi yung remaining 3 games, kailangan ma-sweep namin yung may panalo namin yung 3. Nasunod naman ang aming game plan, kaya lang hindi talaga pumapasok. At binibigay namin sa PNP responder sa maganda yung laro nila ngayon. At kinapos lang talaga kami. Pero we assure our followers na sa susunod uling 2 laro namin, ibibigay pa rin namin ang lahat. Hinirang naman na best player of the game si Police Lieutenant Colonel Joseph Garcia dahil sa kanyang ikinamadang 23 points, 6 rebounds, 2 assists at 2 steals. Sa second game, championship DNA ang pinagana ng defending champion na Senate Sentinels para mag-bounce back sa 16 points deficit na itinambak ng GSIS Furies under 3 minutes remaining ng second quarter. Pero naibaba ito sa pagkayod ni na Senator Joel Villanueva at Senator Bongo na bumuslo ng crucial 3-pointer para ibaba sa kalahati ang kalamangan ng GSIS Furies. Sa third quarter, bahagyang lumuwag ang depensa ng GSIS Furies at dito na nakahabol ang Senate Sentinels para muling lumamang sa laban. Napanghawakan ng mga kampyon ang kalamangan hanggang sa pagtunog ng buzzer sa final score na 79-65 para maitala ang unang panalo ng Senate Sentinels sa Executive Face-Off 2025. Siguro ngayon kaya nanalo yung determination, gusto talaga manalo 0-2 eh. Defending champions, dapat pakita mo naman na play to win. Ika nga. Finally, nanalo po kami after 2 losses, no? First 2 games namin, talo kami ngayon, nanalo kami. Ang hirap ng panalong to after being down by 16 points sa second quarter. Talagang hindi kami nakapag-practice nito mga nakaraan dahil sa mga bagyo. Tapos yung mga boss na-busy. Lesson learned sa amin to. Unang-una yung conditioning tsaka yun, hindi nga sila nakapag-practice. Sa tingin ko naman, babalik yung mga boss, magkukomit sa practice para makuha ulit yung sistema tsaka yung hangin. Hinirang na best player of the game si Senator Joel Villanueva para sa kanyang outstanding performance na 30 points, 4 rebounds, 6 assists at 2 steals. Yung championship DNA nasa amin and we always remind ourselves who we are at tingin ko yun yung dahilan kung bakit despite the busy schedule ngayon, organization ng Senate. So, mahirap talaga, very challenging, but we feel na we have the necessary ingredients to win every basketball game. So, yun lang yung championship DNA namin siguro yung mapagmamalaki ng team. Habang sa third game, hindi pa rin nabahiran ng pagkatalo ang mga sundalo matapos pataubin ng AFP Cavaliers ang Executive Branch Commanders na naghahabol ng panalo para makapasok sa quarterfinals. Pinaputukan ng AFP Cavaliers ng mga layup, free throw shots at perimeter shots ang Executive Branch Commanders para tambakan ito ng puntos mula sa first quarter hanggang sa fourth quarter. Hindi na naisulong ng Executive Branch Commanders ang kanilang puntos. Natambakan sila ng 38 points sa pagtatapos ng game sa score na 84-46 in favor of AFP Cavaliers. Siguro maganda lang dahil etong season na pag-vacant sila, pag wala silang opisina, committed sila na para mag-ensayo. So yun ang ginagamit naming advantage ngayon, yung pagkakondisyon namin. Kaya inobliga namin na mag-full court sila. I think they prepared well. We prepared well. We have a 2 days practice. All of our players, all of our executive attend to the practice. Pero masyado talaga mismatch yung game. Malakas talaga masyado yung AFP. Hinirang na best player of the game si Lieutenant Colonel Emeterio Armada na nagtala ng 11 points, 8 rebounds, 2 assists at 8 steals.
Abangan naman ang susunod na game schedule sa August 6, Miyerkules sa Amoranto Arena sa Quezon City, kung saan magtutuos sa first game ang Ombudsman Graft Busters at Agriculture Kadiwa Warriors. Sa second game, ang undefeated na Judiciary Mages kontra sa SSS Pension Boosters. At sa third game, ang Executive Branch Commanders kontra sa PhilHealth Health Insurers. Tunghayan ang live stream ng laban sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang pagkilala ng Philippine National Police Regional Office 5 ang mga kawani ng kanilang hanay, pati na ang mga stakeholders at pribadong sektor na nagiging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ang Members Church of God International o MCGI ay kabilang sa binigyan ng natatanging pagkilala dahil sa suporta nito sa PNP para maabot ang pamayanan tungo sa hinihinging kapayapaan. Narito ang report ni Ryan Salatandol. Sa isinagawang culminating ceremony ng 30th Police Community Relations Month ng PNP Regional Office 5 sa Brigadier General Simeon A. Ola sa Legazpi City, Albay, dito binigyang pagkilala at pagpapahalaga ng Pro 5 ang ilang PNP personnels at mga pribadong sektor dahil sa walang sawang pagbibigay tulong at tumutuwang upang mapanatili at maabot ang kapayapaan sa mga komunidad. Napaka-importante na meron tayong collaboration and coordination and constant relationship dito sa ating mga community. Kaya tinawag nating police community relations. Kasi hindi rin kaya ng kapulisan natin kung wala itong mga nakapaligid sa ating mamamayan. Hindi naman nawawala ang Members Church of God International o MCGI sa binigyang pagkilala ng pulisya sa rehiyon dahil sa walang sawang pagsuporta nito sa mga aktibidad ng kasurugkap sa Bicol upang maabot ng serbisyo ang ating mga kababayan kahit sa mga sulok na lugar ng Kabikulan. Ang pagtutulungan ng pambansang pulisya, komunidad at pribadong sektor ay mahalaga upang makamit ang kapayapaan. Pangako naman ng MCGI na patuloy na magsisilbi at tutulong upang makamit ang kapayapaan sa komunidad. At sa ganitong pagkilala ng pambansang kapulisan natin dito sa effort na ginagawa ng MCGI na alam naman po natin sa tulong at awa ng Diyos, ito ay pagsisikap ni Kuya Daniel, ang mangangaral natin, ang umaakay sa atin sa MCGI para tayong lahat ng mga magkakapatid sa MCGI matuto, magkasama-sama, magkatulong-tulong sa paggawa ng lahat ng kabutihang gusto ng Panginoong Hesukristo na magawa natin. Kung ano po ang sa tulong at awa ng Diyos ay ipagkakaloob pa sa ating mga magkakapatid sa pamamagitan ng iniaaral ni Kuya sa atin, makakaasa ang ating pambansang kapulisan sa patuloy na pakikipag-ugnayan natin sa kanila at kung ano ang pwede pang magawa nating kabutihan, maitulong natin sa kanila at hindi lamang sa kanila kundi sa kanilang pamilya at sa mga kapwa-tao nating nasasakupan nila. Nagpapasalamat rin ako dahil nakita natin yung taus-pusong pagtulong natin, especially sa spiritual na natin dito makapagserbisyo tayo sa ating mamayan. Pero ang natin priority rin natin is to serve God and country. Ayon sa PNP at MCGI, mananatili ang collaboration efforts ng dalawa upang ang bawat serbisyo publiko na kinakailangan sa isang lugar ay maiparating at maipangaral ang salita ng Diyos para sa mapayapa at maunlad na komunidad sa Bicol Region. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 23, na nagsasabi, "Magsibalik kayo sa aking saway, narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.